Kabanata 611. Huwag mong gugustuhing lumabas sa kulungan. Isang hakbang pasulong si Thomas. Talaga, mayroon ka ba talagang ganoong kalaking kapangyarihan? Mabilis na dumating ang bumbero at pinayuhan sila. Sir, huwag po kayong magagalit. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ilayo ang sasakyan at alisan ng laman ng lane, hindi makipag-away. Talagang pinapalabas niya si Thomas. Natatakot din silang mapahamak si Thomas. Kung tutuusin, may koneksyon at background ang lalaking iyon. Kung talagang gusto ng lalaking iyon na maghiganti, hindi ito biro. Tumango si Thomas. Tama ka. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ilayo ang sasakyan sa emergency lane. Samantala, tinakpan ni Samuel ang kanyang likod habang siya ay bumangon. Lumayo. Bakit mo ito gustong ilayo? Ang kalsada ay natigil ngayon. Maaari mong ilipat ito para sa akin kung gayon. Kalmadong naglakad si Thomas papunta sa SUV at inabot ang kamay para itap ang sasakyan. Nag-aalalang sumigaw si Samuel, "Yaya mo ang mabahong kamay mo. Ang aking sasakyan ay nagkakahalaga ng higit sa $1 million. Kakayanin kaya ng mabahong kamay mong hawakan ito." Hindi siya pinansin ni Thomas. Tiningnan ni Thomas ang sasakyan bago niya tiningnan ang ilog na mabilis na lumipad sa labas ng bakod. Walang pakialam niyang sinabi, ang isang bagay na hindi dapat lumitaw dito ay dapat linisin. Dahil hindi natin ito mailalayo, dapat itapon na lang natin. Itapon ito. Itapon ang $1 million na nagkakahalaga ng kotse ng ganoon na lang. Hayaan akong papayag o hindi ang may-ari ng sasakyan, paano mo ito itatapon? Gusto mo bang tumawag ng isa pang crane ngayon? Ito ay talagang katawa-tawa. Umiling ang mga nanonood. Ang mga kabataang lalaki ngayon ay talagang walang utak para mag-isip. Nakakaisip lang sila ng kahit anong ideya. Napabuntong hininga din ang bumbero. Maaari lang nilang hayaan ang mga sasakyan sa harap na subukan ang kanilang makakaya na lumayo at makakuha ng mas maraming espasyo para sa SUV. Gayunpaman, ang SUV na ito ay masyadong malawak at mahaba. Kaya, imposibleng makalusot sa napakaliit na puwang na piniga. Dahil dito, ang bumbero ay nakaramdam ng sobrang saya. Sa oras na ito, iniunat ni Thomas ang kanyang mga balikat. Pagkatapos, tumingkayad siya at hinawakan ng dalawang kamay ang ilalim na bahagi ng SUV. Ano ang gusto mong gawin? Malakas na sigaw ni Samuel. Nanatiling tahimik si Thomas. Sa halip, sumigaw siya ng malakas at biglang nag-ipon ng lakas. Kasunod nito, isang nakakagulat na sitwasyon ang nangyari. Inilipat ni Thomas ang isang malaking SUV gamit ang kanyang katawan at itinaas niya ang buong kotse. Anong klaseng lakas ito? Maging ang isang malaking kalabaw ay kumilos ng ganito. Habang nanunood ang lahat, sumigaw ulit ng malakas si Thomas. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng lakas niya para buhatin ang SUV at itapon iyon. Umikot ng isang ikot sa ere ang kotse bago ito nahulog sa guardrail. Nang titigan ito ng 100 tao sa lugar, lumipad lang palabas ang mabigat na SUV. Direkta itong nahulog mula sa highway at nahulog sa ilog sa ilalim. Bang! Boom! Ang sasakyan ay lumubog sa rumaragasang ilog at naanod ito ng ilog. Ang isang kotse na nagkakahalaga ng $1 million ay nawala ng ganoon na lang. Maliban sa pakiramdam na humanga sa likas na lakas ni Thomas, ang lahat ay mas nabigla sa kanyang katapangan. Talagang naglakas loob siyang ihagi sa ilog ang pinakamamahal na sasakyan ng isang mayamang may background. Masyado siyang matapang. Sa sobrang galit ni Samuel ay umiling siya at tinuro si Thomas. Ikaw, you little freak, bayaran mo sa akin ang kotse ko. Kabanata 612. Hindi siya pinansin ni Thomas. Lumingon siya at sinabi sa bumbero, malinaw na ang daan. Dapat kang pumunta kagad sa pinangyarihan at patayin ang apoy. Sige. Mabilis na sumakay ang bumbero sa kotse at naghanda na i-start ang makina. Gayunpaman, nakatayo si Samuel sa gitna ng daan. Pinukan niya ang kanyang mga kamay at paa para harangin ang kalsada para sa fire truck. Kung hindi mo aayusin ito para sa akin, walang makakaalis dito ngayon. Kailangan mong bayaran sa akin ang aking kotse. Malamig na tinitigan siya ni Thomas. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo kay Samuel, itinaas ang kanyang mga kwelyo at inilagay siya sa guardrail na parang isang matanda na nagbubuhat ng isang bata. Nabuli lang siya. Papurahan ng sunog kaya hindi rin mapakali ang bumbero. Tinapakan niya ang accelerator, umalis sa lugar at nagmamadaling pumunta sa park ng kagubatan upang patayin ang apoy.
Pagkaalis lang ng fire truck sa malayo ay nabitawan ni Thomas ang kanyang mga kamay. Napahigis si Samuel sa lupa at hinihingal. Tinuro niya si Thomas at sinabing, "Tapos ka na. Mukhang ayaw mo nang magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang ikaw, matatapos din ang pamilya mo." Tinitigan siya ni Thomas. "Matatapos ako. Bakit ako matatapos?" Tumayo si Samuel sa tulong ng kanyang kasintahan. Inilabas niya ang kanyang telepono habang sinabi niya, "Ang aking pinsan ay ang pinuno ng pangkat ng pulisya. Walang sino man sa Southland District ang nangahas na pretuhin ako ng ganito. Hindi mo lang itinapon ang sasakyan ko, nabangga mo pa ako. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang presyo nun. Maghintay lang. Tatawagan ko ang aking pinsan dito at hihilingin sa kanya na patayin ka." Noong una ay gustong umalis ni Thomas. Matapos niyang marinig iyon mula kay Samuel, tumayo siya ng matatag. Gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ni Angus pagkatapos niyang dumating. Nakakonekta ang tawag. "Hello, Angus? Please come on now." Nabugbog ako. Hindi lang ako tinalo ng freak na yon. Inihagis pa niya ang sasakyan ko sa ilog. "Angus, kailangan mong ipaglaban ang hustisya para sa akin." Kaawa-awa ang iyak ni Samuel. Iba talaga ang ugali niya. Sa harap ng ibang tao, napakayabang niyang kumilos at minamaliit ang lahat. Ngunit, kumilos siya na parang sugatang tupa sa harap ni Angus. Ang kanyang maskara ay talagang nagbago anumang oras basta kausap niya siya. Ibinaba ni Samuel ang tawag at nagpakita ng nakakadiri at nakakalokong ngiti. "Little freak, wait lang. Pupunta agad ang pinsan ko dito. Napagpasyahan mo na ba kung paano ka mamamatay ngayon? Hayaan mong sabihin sa iyo ito. Walang kwenta kahit humingi ka pa ng awa mamaya. Kung hindi kita maikukulong sa kulungan ng hindi bababa sa 10 taon sa pagkakataong ito, papalitan ko ang aking apelyido." Napakayabang ni Samuel na para bang siguradong aalagaan niya si Thomas mamaya. Marahil sa puso ni Samuel, ang taong nagmamayari ng pinakamataas na autoridad sa Southland District ay ang pinuno ng pangkat ng pulisya. Hindi rin niya ito kasalanan. Kung tutusin, ang taong may pinakamataas na kapangyarihan na maaari niyang lapitan batay sa kanyang katayuan sa lipunan ay ang kanyang pinsan. Ang mga taong higit na nakahihigit ay walang oras na magmalasakit sa kanya. Nang sandali lang, narinig ang sirena at 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa emergency lane. Maraming pulis ang bumaba sa sasakyan at naglakad at isa sa kanila ay si Angus. Nang makita ni Samuel ang kanyang pinsan, agad niyang itinago ang kanyang ngiti at mukha siyang malungkot. Nagkunwari pa siya na parang nasugatan habang nakapikit patungo kay Angus. "Angus, sa wakas nandito ka na. Kung dumating ka makalipas ang ilang minuto, nawala na ang buhay ko. Angus, kailangan mong ipaglaban ang hustisya para sa akin ngayon, anuman ang mangyari." Si Samuel ay patuloy na umiiyak at siya ay naiyak. Nang makitang ganito ni Angus ang pinsan ay nakaramdam siya ng matinding galit. Pinigilan niya ang kanyang galit at nagtanong, "Nasaan ang lalaking bumugbog sa iyo?" "Nandyan siya." Inabot ni Samuel para ituro si Thomas. Agad na naglakad si Angus nang hindi man lang nag-iisip, ngunit sa paglalakad niya, nakita niyang pamilyar ang figure. Sa sandaling tumalikod si Thomas, ganap na natigilan si Angus. Ang taong ito ba na bumugbog sa kanyang pinsan ang punong opisyal na namamahala sa Southland District? Ano? Kabanata 613. Natigilan si Angus. Agad siyang huminto sa paglalakad at hindi na muling naglakas loob na sumulong. Napakatanga ni Samuel kaya lumapit siya at sinabing, "Angus, kunin mo siya dali. Hindi lang niya ako sinaktan. Inihagis pa niya ang sasakyan ko sa ilog. Kailangan mong ipaglaban ang hustisya para sa akin. Ikulong siya sa kulungan ng hindi bababa sa 10 taon. Mas mabuti kung hindi mo siya pakakawalan habang buhay." Kasabay nito, ipinakita ni Samuel ang kanyang gitnang daliri kay Thomas at mukhang nagtagumpay siya. Sa kanyang pananaw, noong nandito si Angus, siguradong mailalabas niya ang kanyang galit ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinsan ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Southland District mula sa kanyang pananaw. Siya ay isang taong makitid ang pag-iisip na walang pananaw sa hinaharap. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang katawan ni Angus. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang tungkol dito. Pero paanong hindi niya malalaman? Nagkaroon ng kalawakan sa pagitan ni Thomas at ng kanyang katayuan sa lipunan. Kung gusto siyang patayin ni Thomas, maaari itong mangyari anumang oras. Nakipag-ayos pa ba siya kay Thomas? Haha,
Anong panaginip? Ano ang isang fairy tale? Kasabay nito, malinaw din na alam ni Angus na hindi kailanman matatalo ni Thomas ang isang tao nang walang anumang dahilan. Siguradong may nakatagong kwento sa likod ng pangyayaring ito at malamang ay dahil unang nagkamali si Samuel. Matapos titigan ni Angus si Thomas ng 3 segundo, lumunok siya at tinanong si Samuel, sigurado ka bang binugbog ka niya? Tama iyan. Binugbog niya ako. Angus, kunin mo siya. Kunin siya. Haha. Itinaas ni Angus ang kanyang kamay at nagutos, ikaw, lumapit ka at pusasan mo si Samuel Campbell. Sumigaw si Samuel, oo, posas mo siya. Pagkasabi pa lang niya ay natigilan siya. Teka lang, hindi tama yan. Angus, lasing ka ata. Maling pangalan ang sinabi mo. Bakit ako? Dapat mong arestuhin ang little freak. Nagpakita si Angus ng galit sa kanyang mga mata at sumigaw siya, hindi mo ba narinig ang utos ko? Arestuhin si Samuel Campbell ngayon din. Kung siya ay nakagawa ng pagkakamali sa unang pagkakataon, malamang na mali niya itong sinabi. Gayunpaman, kung siya ay gumawa ng parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon, haha, hindi ito isang pagkakamali. Tinadya niya itong sabihin. Paanong ang kanyang nasasakupan ay makapaalaga ng ganito? Kinailangan nilang makinig sa mga superior order at magtrabaho. Diretso nilang inipit si Samuel sa lupa at pinusasan. Mukhang natulala si Samuel. Ano na ba ang nangyayari ngayon? Tinawag niya ang kanyang pinsan para lumapit at ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Pero, wala namang ginawa sa kanya ang pinsan niya pero pinusasan pa siya. May mali sa katulong na ito, tama ba? Nag-aalalang sumigaw si Samuel, Angus, tigilan mo na ako. Hindi nakakatawa ang biro na ito. Galit na sinaway siya ni Angus, sino ang nagbibiro sa iyo? Teka lang, Angus. Hindi mo ako niloloko. May mali ba sa utak mo? Pinsan mo ako. Bakit mo pa tinutulungan ang tagalabas? Pilasan mo na dyan at bitawan mo ako. Tumahimik ka. Tumulong si Angus at sumaludo kay Thomas. Magalang niyang sinabi, Chief Officer in charge, I'm sorry. Kasalanan ko kung hindi sapat ang kakayahan ko at nahayaan ang pamilya ko na gumawa ng mga bagay na walang kaparerekon. Ang punong opisyal na namamahala. Natigilan si Samuel. Bakit nagsaludo ang pinsan niya sa lalaking iyon at naging mapagpakumbaba pa siya? Ibang tao lagi ang nagiging magalang sa kanyang pin. Gayunpaman, kahit na ang isang walang utak na tao ay makakaalam na si Thomas ay nakahihigit pa kay Angus. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nasangkot na si Samuel sa gulo. Ako. Hindi alam ni Samuel kung ano ang dapat niyang sabihin. Siya ay nasaktan ng isang big shot pero hindi pa rin niya alam. Gusto niyang hilingin sa kanyang pinsan na tulungan siya, ngunit ang kanyang pinsan ay hindi naglakas loob na magtanong sa kanya ng kahit ano at direktang pinusasan siya. Sino ba naman itong little freak na ito? Kabanata 614. Ano man ang pagkakakilanlan niya, iyon ang talagang hindi pinanggahasang saktan ni Samuel. Ngayon lang siya nagsimulang makaramdam ng panghihinayang. Bakit ngayon lang siya naging mayabang? Hindi ba ayos lang kung sinunod lang niya ang utos ng mga bombero at sinubukang ilipat ang sasakyan mula sa simula? Huli na para magsabi ng kahit ano. Sa kabilang banda, tinanong ni Angus si Thomas, Mr. Mayo, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Business is business, kung ano ang gusto mong gawin kay Samuel ay nasa iyo, mahinahong sagot ni Thomas. Naiintindihan ko po. Gayun din, bulong ni Thomas habang nakasandal siya sa tainga ni Angus, pansinin mong mabuti ang pamilya Dawson ngayon. Kung tama ang hula ko, hindi magtatagal bago nito sila magsimulang kumilos. Biglang nabuhayan ang loob ni Angus. Sa lahat ng oras na ito, palagi niyang binabantayan ang pamilya Dawson. Ngunit malinaw niyang nasasabi na nakabantay silang lahat dahil kumilos sila ayon sa batas para sa bawat aksyon na kanilang gagawin at tila walang bagay. Umalis si Merritt sa Southland District at bumiyahe sa South City kanina. Nasa labas iyon ng teritoryo ng pagsubaybay ni Angus. Wala siyang paraan para malaman kung ano ang nangyayari sa South City. Bukod doon, normal lang ang lahat ng nangyari sa Southland District. Si Angus ay talagang nasaroon ng loob dahil naisip niya na ang isang malaking isda tulad ng pamilya Dawson ay hindi makukuha ng pain. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Thomas, agad na nabuhayan ang kanyang loob. Naubos ba ang pasensya ng pamilya Dawson sa wakas? Babalik ako at magpapakilos ng puwersa kaagad. Makatitiyak ka, Ginoong Mayo.
Okay, pwede ka nang umalis. Tumalikod si Angus, naglakad palayo at inutusan ng isang tao na isakay si Samuel sa isang kotse. Pagkatapos, nagmamadali silang umalis. Kalmadong bumalik si Thomas sa kanyang sasakyan. Ano ang nangyari doon? I think I saw a lot of people standing there, blocking the way just now bago ako makarinig ng malakas na kalabog. Mayroon bang malubhang aksidente sa sasakyan? Pati ang mga pulis nandoon, curious na tanong ni Aderi. Tinawian ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing may isang pribadong sasakyan na nakaharang sa emergency lane at ito ay nasa daan ng isang fire truck. Magiging maayos na ngayon kapag lumipad ang kalsada. Nakikita ko nga. Sa tingin mo, gaano katagal bago maalis ang kalsada? Depende yan sa Diyos. Ang paghihintay ay tumagal ng ilang oras. Sa oras na ganap na malinis ang kalsada, madilim na. Dahan-dahang pinaandar ni Thomas ang sasakyan at umalis. Habang nagmamaneho sa highway, sinadya at hindi niya sinasadyang sumulyap sa malaking sunog sa Forest Park. Ang apoy ay nasa ilalim ng kontrol sa sandaling ito at naniniwala siyang malapit na itong maapula. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ilang tao ang namatay sa sunog na ito at muli itong magdadala ng malaking pagkalugi sa Southland District. Bilang punong opisyal na namamahala, itinuring niya na maraming trabaho ang hinaharap para sa kanya pagkatapos nito. Matapos malinis ang kalsada, nakarating sila sa Kindness Clinic ng mabilis. Matapos pauwiin sina Aderi at William nang walang tigil, sinugod ni Thomas si Vanny sa gusali ng opisina ng punong opisyal. Habang nasa daan, nakaramdam ng pagkalungkot si Vanny habang nakatingin sa pamilyar ngunit dayuhang lungsod na ito. Maraming taon na ang nakalilipas, naging bahagi siya ng lungsod na ito kasama si Ryan dahil ginugol nila ang isang hindi malilimutan at kasiya siyang oras dito. Gaano kabilis lumipas ang oras? Lumipas ang ilang taon at iniisip niya kung maayos ba ang kalagayan ni Ryan. Saan mo ako pinaplano na manatili? Tanong ni Vanny. Isang ligtas na lugar. Umuso si Vanny. Mayroon bang anumang lugar sa lungsod na ito na ligtas para sa kanya? Ang Skyworld Enterprise ay kontrolado ng pamilya Hudson at pinamunuan nila ang Southland District na parang isang tyrant. Sila ay kasing laki ng water cloud sa South City. Natakot siya na kapag bumalik siya, matutunton siya ng Skyworld Enterprise at papatayin siya. Saan siya magiging ligtas noon? I appreciate your kindness, but if you feel scared, then just put me down. Gagawa ako ng paraan para makita si Ryan, sabi ni Vanny. Hindi mo magagawa yan. Mariing tinanggihan siya ni Thomas at idinagdag, kung may plano akong pangalagaan ang water cloud, magkakaroon din ako ng kapangyarihan na makitungo sa Skyworld Enterprise. Ang dahilan ng pagbabalik ko sa iyo sa pagkakataong ito hindi lang para dalhin si Ryan Hudson sa tabi ko. Kabanata 615. Ito ay para tapusin din ang Skyworld Enterprise. Sabi niya habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan sa gabi. Oras na para pigilan ang taong ito na responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Scott. Ang larong pusa at daga na ito ay tumagal ng matagal at ang bawat aspeto ng Skyworld Enterprise ay nasa estado ng pagbagsak. Malapit nang bumuo ang gusali. Nagsawa na rin si Thomas dito. Handa na siyang ipadala ang Skyworld Enterprise sa kanilang huling hantungan. Makalipas ang kalahating oras, puminto ang kanilang sasakyan sa gusali ng punong opisyal na namamahala. Hindi alam ni Vanny ang sasabihin pagkababa niya ng sasakyan. Kahit na wala siyang alam pa rin niya kung saan ang lugar na ito. Bakit mo ako dinala dito, Thomas? Ito ang sentro ng Southland District, isang lugar ng pangangasiwa. Hindi ka ba natatakot na masangkot sa gulo sa mga autoridad kung dadalhin mo ako dito? Umiti si Thomas. Hindi man lang nakasagot si Thomas nang bumukas ang pasukan ng gusali at bumuhos ang isang grupo ng mga tao. Chief Officer in Charge, you have worked hard. Lumapit sa kanila ang isang lalaking nakasuot at nakatali at yumuko kay Thomas. Chief Officer in Charge. Ang mga mata ni Vanny ay puno ng pagtataka at takot. Nabunyag sa kanya ang identity ni Thomas nang magsalita ang lalaki sa ganitong paraan. Kinailangan pa ba niyang isipin kung sino si Thomas matapos siyang tawagin bilang punong opisyal na namamahala ng napakaraming nakatataas? At may kapangyarihang magtalaga ng napakaraming makapangyarihang sundalo. Nasa harap niya na ang lahat. Hindi katakataka na si Thomas ay naging matapang na ipagmalaki ang tungkol sa pagdala kay Ryan at pakikitungo sa Skyworld Enterprise. Bilang punong opisyal na namamahala sa Southland District, hindi ba magiging madali para sa kanya ang maliliit na bagay na tulad nito?
Nahihiya ngayon si Vanny dahil hindi talaga siya gumagalang kay Thomas sa buong biyahe. Siya ay nagpapasalamat sa kanya, ngunit hindi siya kailanman sumamba o natakot sa kanya, kaya ang kanyang tono ay medyo bastos. Namutla siya sa gulat nang napagtanto niya ang tunay na identity ni Thomas. Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Nakangiting tanong ni Thomas. Isang silid ang inihanda para sa iyo. Maaari kang manatili rito mula ngayon at tinitiyak ko sa iyo na ikaw ay magiging ligtas at mapoprotektahan. Siyempre, kung mayroon pa ring mga alalahanin sa kaligtasan kung ang isa ay nakatira dito, pagkatapos ay itinuring niya na walang maraming ligtas na lugar sa mundo. Salamat. Thank you for your great kindness, magalang na sabi ni Vanny. Umunat ang kilay ni Thomas at sinabing, I don't like you being so polite. Kausapin mo lang ako gaya ng karaniwan mong ginagawa. Ha, sa tingin ko hindi ito angkop. Walang bagay na hindi angkop. Halika sundan mo ako. Kinakabahang sumunod si Vanny sa likuran ni Thomas. Isa lamang siyang mananayaw na mababa ang katayuan. Hindi niya kailanman naisip na manatili sa gusali ng opisina ng punong opisyal na namamahala. Isang araw, maaalala niya ang kabaitan ni Thomas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isasakripisyo niya ang lahat para mabayaran ito balang araw. Personal siyang inihatid ni Thomas sa kanyang silid at nagayos para sa kanyang pananatili. Tinabi rin niya sa mga tauhan na sila ang may pananagutan sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Vanny at dapat na lagi nila itong bantayan. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Thomas sa ibaba at iniangat ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga bituin sa langit sa itaas. Ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, sumasalamin sa mukha ng isang tao. Mukha iyon ng isang babae. Emma, bumalik na ako. Nang araw na kitang hindi nakikita, kamusta ka na? Ang kawalan ay nagpapalamang sa puso. Matapos ang paghihiwalay sa nakalipas na ilang araw nang maglakbay siya sa South City, si Thomas ay sabik na bumalik. Nanggingati na siyang bumalik sa bahay at yakapin ang asawa habang bumubulong ng sweet nothing sa kanya. Kabanata 616. Sa isang madilim na gabi, pinaandar ni Thomas ang kanyang kotse at bumalik sa pamilyar na beranda ng kanyang bahay. Nakabukas pa rin ang mga ilaw sa bahay na nagpapahiwatig na hindi pa natutulog ang mga tao sa loob. Dahan-dahang lumapit si Thomas sa kanyang pintuan, inabot ang kanyang kamay at kumatok ng ilang beses. Knock, knock, knock. Sa isang langit-ngit, bumukas ang pinto. Tumayo si Emma sa pintuan at nakalock ang tingin niya kay Thomas. Bago siya bumalik, si Thomas ay may libo-libo at milyon-milyong mga salita na nais niyang sabihin, ngunit nang makita niya si Emma, lahat ng mga salita ay namatay sa kanyang dila. Emma, Tom, yakap, kaligayahan, kagalakan, kasiyahan. Agad na tumalon si Emma sa mga bisig ni Thomas at mahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa. Kahit wala pang isang linggo lang silang nagkahiwalay, parang ilang taon na sila. Tanging kapag ang pagmamahal ng isa ay sa isang tiyak na lawak ay mauunawaan ng isa ang sakit at pagdurusa ng paghihiwalay. Matapos ang mahabang yakap, inakay ni Emma si Thomas papasok ng bahay. Nagpalit sila ng tsinelas at pumunta sa sofa. Tatay, nanay, bumalik na si Thomas. Tuwang-tuwang tumayo si Johnson at sinabing, "Oh, aking dakilang manugang, nakabalik ka na sa wakas." Narinig ko mula kay Emma na nagpunta ka sa South City para iligtas ang mga tao at ako ay seryosong nag-aalala. Anong nangyari? Nagawa mo bang iligtas ang tao? Oo, iniligtas ko si Master Owen at nakauwi na siya ng ligtas. Maayos na ang lahat sa ngayon, sagot ni Thomas na tumatango. Mabuti yan, mabuti yon. Habang sila ay nag-uusap, nasulyapan ni Thomas ang mukha ng kanyang biyenan mula sa isang gilid na sulyap at nakitang tila hindi ito nasisiyahan. Karaniwang mahal ni Felicia si Thomas, pero bakit parang wala siya sa mood nang bumalik ito ngayon? May laban ba siya kay Thomas? Mom, may problema ba? Tanong ni Thomas. Bilang tugon sa tanong na iyon, nagpalitan ng tingin sina Johnson at Felicia at sabay na napabuntong hininga. Masasabi ni Thomas na talagang may nangyari base sa reaksyon ng buong pamilya. Kung hindi sila lahat ay gumagawa ng mga ganitong uri ng mga mukha. Maliit lang yan, huwag mong seryosohin. Pumalik ka lang, Tom, at tiyak na pagod ka. Pumunta ka at magpahinga, sabi ni Johnson. Kung sinabi niya iyon ay hindi makakatulog ng maayos si Thomas. Tay, kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito, hindi ako makakatulog ng mahimbing ngayong gabi, sabi ni Thomas.
Umiling si Johnson at sinabing hindi naman talagang malaking deal yan. Kaya lang, ang nanay mo ay niloko ng ilang tao at nawalan ng pera, iyon lang. Oh, magkano? 1.2 milyon. Sa totoo lang, hindi malaking bagay para kay Thomas ang 1.2 milyong dolyar. Ito ay magiging bahagi ng pinakamaliit na bahagi ng isang fraction, isang patak sa karagatan. Ito ay hindi naman isang malaking halaga ng pera para sa pamilya Hill. Batay sa mga bahagi ni Emma sa kumpanya, ang pagbabalik ng ganitong halaga ng pera ay tatagal lamang ng ilang buwan. Gayunpaman, iyon ay isang malaking halaga ng pera kay Felicia. Si Felicia ay isang stay-at-home mom na bihirang pumasok sa trabaho. Lahat ng pera niya ay ibinigay ni na Emma at Johnson. Kaya, ang 1.2 milyong dolyar ay naipon niya, unti-unti. Laging nag-aalangan si Felicia na gastusin ang kanyang pera at iniipon ito sa tuwing magagawa niya. Masasabi mong 1.2 milyong dolyar lang ang naipon niya sa nakalipas na ilang dekada. At in one go lang ng scam, kaya syempre, magagalit at malulungkot siya. Syempre, maaaring maglabas lang si Thomas ng ilang milyong dolyar at ibigay ito kay Felicia para tumulong na mabayaran ang kanyang pagkalugi. Gayunpaman, maaari lang nitong gamutin ang sintomas, hindi ang ugat ng issue. Kung gusto niyang maging masaya si Felicia mula sa kaibuturan ng kanyang puso, dapat pa rin niya itong tulungang maibalik ang kanyang pera. Kalmadong umupo si Thomas sa gilid at habang nagbubuhos siya ng tubig, tinanong niya, "Nay, paano nawala ang pera mo?" Kabanata 617. Lalong sumama ang loob ni Felicia nang marinig iyon at malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis na inabutan siya ni Johnson ng wet tissue. "Nako, 1.2 million lang. Hindi naman sa hindi namin kayang bayaran ito. Huwag kang umiyak, masakit sa puso ko na makita kang umiiyak." Tumalikod siya at inilagay ang isang kahon sa mesa. Pagkabukas nito, may isang pares ng berdeng jade bracelet sa loob. Naggrocery ang nanay mo at ang kanyang mga kaibigan kahapon at nagkataon na nakatagpo sila ng bagong bukas na tindahan ng alahas. May ilang uri ng malaking opening sale na nagaganap at lahat ay nagkaroon ng pagkakataong pumasok at makakuha ng ilang mga coupon ng discount. Halimbawa, kung kukuha ka ng 40% discount coupon, maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo mula sa mga alahas ng tindahan at mabibili mo ito ng may 40% discount. At dahil sila ay mga babae at may mga alahas na naka-discount, paano nila malalabanan yun? Kaya, ang iyong ina at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa loob ng tindahan at gumuhit ng ilang mga coupon. Ang iba pa niyang mga kaibigan ay nakakuha lamang ng 20% at 10% na discount kaya hindi ito sulit. Ngunit ang iyong ina ay nakakuha ng 70% na discount sa kupon. Maaari kang makakuha ng $100 na item para sa $10 at $1,000,000 na item para sa $100,000. Tuwang-tuwa ang nanay mo kaya nagsimula siyang sumayaw. At sa paghihimok ng kanyang mga kaibigan, inilabas niya ang lahat ng kanyang pera at binili ang pares ng berdeng jade bracelet na nagkakahalaga ng $1.2 milyong sa $1.2 milyong lamang. Ibinente niya agad dahil akala niya ay patubo ito. Hindi ba siya makakabawi ng $10 milyong? Kahit na hindi niya ito maibenta sa halagang $1.2 milyong, kumita sana siya ng malaking kita kung maibebenta niya ito ng 7 hanggang 8 milyong dolyar. Pagkasabi ng lahat ng iyon, huminga ng malalim si Johnson. Hindi naging madali ang pagsasamantala sa ganoong deal. Tinubukan ng nanay mo na ibenta ang berdeng jade na bracelet na ito sa ibang tindahan ng alahas, ngunit nang suriin nila ito, sinabi nilang may depekto ito at gawa sa mga green jade rejects. Ito ay malamang na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $100,000. $100,000 na bagay ang naibenta sa halagang $1.2 milyong. Nangangahulugan iyon na nawalan siya ng $1.1 milyong. Galit na galit ang nanay mo sa sandaling iyon, kaya ibinalik niya ang gamit sa tindahan at gustong ayusin ang usapin. Gayunpaman, itinanggi nila ito at pilit siyang inalis sa tindahan. Ang malalaking negosyo ay may diskriminasyon laban sa kanilang mga customer. Paano tayong mga ordinaryong tao ay lalaban sa isang kilalang pandaigdigang malalaking brand chain store? At saka, dahil kinuha mo na ang item at lumayo sa counter, maaari ka nilang akusahan na palihim na pinapalitan ng may sira ang tunay na item. Paano ka tutugon dyan? Maaari lamang nating sisihin ang ating sarili para dito, at masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa pagsisikap na samantalahin ito para lamang mawala ang lahat ng kanyang pera.
Matapos marinig ang buong kwento, ngumiti si Thomas. Niyon na yun. Hindi yun big deal para kay Thomas. Sa pagkakakilanlan ni Thomas, magagawa niyang isara ang anumang nakapipinsalang tindahan na nagdidiskrimina sa mga customer nito at para lumayo sila anumang oras niya gusto. Gayunpaman, nais ni Thomas na makita kung gaano kahusay ang shop na ito sa scam dahil ang kanilang paraan ng paggawa nito ay medyo makinis. Paggamit ng mga discount para linlanggan ang matatandang babae na bilhin ang kanilang mga gamit. Pagkatapos, gamit ang isang may sira na item para maipasa bilang isang tunay para manloko ng mga tao lahat habang walang iniiwan na bakas. Napakagandang gawain. Ito ay mahalagang kapareho ng pagtataas ng presyo ng isang item at pagkatapos ay ibaba ito ng biglaan. Gayunpaman, ang tindahang ito ay hindi tunay. Kaunti lang ang mga taong gumamit ng paraan ng pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo at gumamit ng mga tunay na produkto. Ang paggamit ng discount at pagbebenta ng may sira na trick ng produkto ay isang masamang hakbang. Hindi katakatakang malungkot si Felicia. Ang sino mang makatagpo ng ganitong problema ay mabibigo. Panghuli, tinanong ni Thomas, ano ang pangalan ng tindahan? Saglit na nag-isip si Johnson, ako ay isang matandang lalaki, paano ko maaalala iyon? Ito ay Stellar Jewelers, sabi ni Emma. Stellar Jewelers. Hindi napigilan ni Thomas ang pagtawa. Ang kanyang relasyon sa Stellar Jewelers ay mukhang medyo malalim, sa katunayan, isa siya sa mga shareholder ng kumpanya. Maging ang pinuno ng Stellar Jewelers Milan Headquarters ay kailangang tawagan si Thomas bilang kanilang tagapagligtas nang makita niya sila. Huwag kang mag-alala, Nay, dadalhin kita sa Stellar Jewelers bukas at ibabalik lahat ng pera mo. Mahinahong sabi ni Thomas. Nagtaas ng ulo si Felicia. Talaga? Siyempre. O sige, magdala ka rin ng martilyo, Nay. O, bakit kailangan nating dalhin iyon? Basta, para lang talunin sila. Kabanata 618. Kinabukasan, dinala ni Thomas ang kanyang biyenan na si Felicia sa bagong bukas na chain store ng Stellar Jewelers. Natakot si Emma na baka magkaproblema sila at nagpas siyang samahan din sila. Pagdating nila sa pintuan ng tindahan, nakita nila ang isang pulutong ng mga nasa mid-age na mga lalaki at babae, bawat isa sa kanila ay nagbibigkas ng mga masasakit na salita. Hawak nila ang lahat ng uri ng alahas sa kanilang mga kamay at sumisigaw para sa refund. Obviously, pareho sila sa sinapit ni Felicia. Sila ay mga ordinaryong tao na nahulog sa bitag ng mga walang prinsipyong mga ngalakal. Ngunit ang tanging nagawa nila ay sumigaw at magreklamo tungkol dito. Dahil ang tindahan ng alahas ay inaasahan na ang ganitong insidente ay sumiklab, 12 ng mga security guard ang kinuha upang harangan ang pinto. Kahit isang tao na gustong ipaglaban ang kanilang mga karapatan ay hindi pinayagang makapasok. Ang mga nagtangkang manggulo ay pinalis. Kapag binubuli ng isang merchant ang mga customer nito, lalo na para sa isang malaking negosyo tulad ng Stellar Jewelers, walang paraan para lumaban ang karaniwang tao. Sumiksik si Thomas sa maraming tao at papasok na sana sa shop, ngunit mabilis siyang hinarang ng security guard sa pintuan. Tumigil ka nga dyan, bakit ka nandito? Hindi kilala ng security guard si Thomas, pero kilala niya si Felicia. Sa sandaling makita niya si Felicia, alam niyang narito ito upang ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Siguradong bawal makapasok sa tindahan ng mga tulad niya. Gayunpaman, sadyang sinabi ito ni Thomas. Pumili kami ng mga peke at pumunta kami dito para ibalik ang panindang yun. Upang ibalik ang mga kalakal. Nagkatitigan ng mga security guard at natuwa. Nakikita mo ba ang lahat ng mga taong ito dito? Pumunta silang lahat dito para ibalik ang kanilang mga paninda. Kailangan mong pumila sa likod nila kung gusto mong humingi ng refund. Pumila ka na. Pumila. Mayroong 12 ng mga tao na nakapila sa pinangyarihan at walang sino man sa kanila ang pinayagang pumasok. Kahit na pumila ang mga tao hanggang sa sila ay mamatay, hindi rin sila makapasok sa tindahan. Balisa at galit si Felicia. Dahil siya ay nakikout noong siya ay dumating dito kahapon. Hindi magiging maayos ang mga bagay kung may susubukan ng mga tuwiran sa mga security guard. At saka, imposibleng mapilit kaming pumasok. Kung may manggulo, darating ang pulis at dadalhin kami. Ang pagkalugi ay higit sa pakinabang kung sino man ang sumubok na lumaban ng may puwersa. Hindi pinansin ni Thomas ang mga salita ng security guard at gumawa ng isang malaking hakbang pasulong upang pumunta sa tindahan. Hoy, bingi ka ba? Get lost.
Ang mga security guard ay walang gaanong pasensya para sa mga brutes na muscleheads. Lumapit silang lahat at hinaila ang damit ni Thomas para itulak siya palabas. Hindi nila mabilang kung ilang tao ang kanilang pinalayas dati. Akala nila ay isa pang pushover si Thomas. Ngunit nagkamali sila. Ang lakas ni Thomas ay lampas sa kanilang imahinasyon. Tinubukan ng ilang security guard na sumulong ng magkasama, ngunit walang paraan na maitulak nila si Thomas palabas ng tindahan. Siya ay kasing lakas ng kalabaw. Matapos umabant ng ilang hakbang, pumasok si Thomas sa tindahan. Nagkibit balikat siya, at nahulog sa sahig ang mga security guard na tumulak sa kanya. Ano ang sitwasyon dito? Sa sandaling ito, pumasok ang isang nasa mid-age na lalaki na may suot na salamin at matalas ang bibig at matataas na cheekbones. Nagmamadaling bumangon ang security guard at sinabing, "Mr. McCain, hindi namin mapigilan ang lalaking ito na pumasok." Tinitigan ni Mr. McCain si Thomas mula ulo hanggang paa sa pamamagitan ng kanyang salamin at nagtanong, "Alam mo ba kung anong lugar ito? Hindi mo kayang basagin ang isang piraso ng salamin dito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na dito." Kinuha ni Thomas ang kahon at mahinahong binuksan, "Ikaw ba si Mr. McCain? Narito ang isang pares ng mga pulseres na binili ko sa iyong tindahan kahapon. Ito ay nagkakahalaga ng $12,000,000 at binili ko ito ng $1,200,000. Ngunit nang maglaon, nalaman ko na ang aktwal na halaga nito ay wala pang $100,000. Hindi ka ba masyadong unethical yan? Walang hiya kang magbenta ng mga peking produkto bilang tunay na produkto. Wala akong pake para sa anumang bagay, ngunit pumunta ako dito upang ibalik ang mga paninda." Napangiti si Mr. McCain. "Ibinabalik ang mga paninda? Anong mga kalakal ang ibinabalik mo? Noong ibinente ko sa iyo ang mga paninda, halatang tunay na produkto iyon. Gusto mong ibalik ang mga kalakal pagkatapos na ilipat ito sa isang peke. How dare you try take advantage of us? Papaalalahanan kita. Ang Stellar Jewelers ay ang pinakasikat na brand sa mundo. Kung maglakas loob kang sir-on kami para sa pagbebenta ng mga peking produkto, kakasuhan kita." Ang paraan ng pagsasalita ni Mr. McCain ay talagang walang awa. Bukod sa itinanggi niya ang lahat ng mga paratang, tinakot at binyantaan pa niya si Thomas. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakatugon ang mga karaniwang tao sa kanyang mga taktika. Kabanata 619. Umiti si Thomas at sinabing, "Ang Stellar Jewelers ay sikat sa buong mundo na tatak at pinapahalagahan niya ang salitang kredibilidad. Kung alam ng iyong mga superior sa punong tanggapan sa Milan o sa regional na tanggapan ng Southland District na sinisira mo ang reputasyon ng Stellar Jewelers para ibenta ang iyong mga peking bagay, ano ang iisipin ng iyong mga superior sa iyo? Seryoso. Kung masasabi niya ang mga bagay na ganito, malamang alam niya ng husto ang operasyon ng Stellar Jewelers. Kaya ano ngayon? Kung si Mr. McCain ay nangahas na gawin ang hakbang na ito, tiyak na tatalikuran niya ito at hindi siya matatakot na magdemanda." He said disdainfully, "Since nabanggit mo yan, sige kasuhan mo lang ako. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang numero ng complaints line? Pwede ka nang tumawag doon." Bago makapagsalita si Thomas, may sumigaw mula sa likuran, "Kung kaya mo, gawin mo na lang." Malamig na ngumuso si Mr. McCain, "Secretary, ibigay mo sa kanila ang numero." Agad na lumapit ang kanyang sekretarya at ipinaalam ang numero ng complaints line sa mga nagpoprotesta sa event. Matapos nilang makuha ang numero ng complaints line, agad nilang tinawagan ang tanggapan ng rehiyon ng Southland District. Sunod-sunod silang nagsampa ng kanilang mga reklamo. Casual na nagsindi ng sigarilyo si Mr. McCain gamit ang isang kamay, at hindi siya natatakot sa kanilang mga tawag sa reklamno. Si Thomas, na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga larangan ng digmaan, ay natural na nakita ng problema sa likod nito. Tahimik niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Hindi tulad ng iba, hindi siya tumawag sa tanggapan ng rehiyon ng Southland District, ngunit gumawa ng direktang internasyonal na tawag sa punong tanggapan ng Milan. "Hey, Mr. McCain, may iuutos ka ba sa akin? Tulungan mo akong makipag-ugnayan." Nang sandali pa, natapos na ang lahat sa pagrereklamo sa telepono. Pinandilatan ng iba si Mr. McCain, ang mga tao mula sa branch ay darating na rito anumang oras sa lalong madaling panahon. Hintayin mo na lang na masarado ang opisina mo. Mr. McCain flick kanyang sigarilyo na may isang dismissive masaloobin. Makalipas ang mahigit 20 minuto, may dumating na sasakyan mula sa regional office.
Sa pagtunog ng beep na sirena, naghiwa-hiwalay ang mga tao at lumabas sa kotse ang isang lalaking may umbok na tiyan. Mula sa kanyang matambok na figure, tila marami na siyang nagawang bawal na pangangalakal. Diretso siyang pumasok sa tindahan. Agad na inalis ni Mr. McCain ang ningning sa upos ng kanyang sigarilyo. Masayang humakbang pasulong at sinabing, "Tito, nagrereklamo itong mga taong ito na ang aming tindahan ng Stellar Jewelers ay nagbebenta ng mga peking produkto. Kailangan mo akong tulungang magpaliwanag." Nang bigkasan niya ang salitang tsuhin, agad itong nagpalamig sa lahat ng nasa lugar yon. Lumingon ang matambok na lalaki upang tumingin sa karamihan at walang pakialam na sinabi, "Ako si Raymond Dunkley, ang direktor ng Departamento ng Tanggapan ng Rehiyon ng Stellar Jewelers, Southland District. Kung may tanong ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mag-alala, ako ay isang patas at makatarungang tao. Kung ito ang aming problema, hinding-hindi ko kukonsentihin ang sinumang ganoong individual sa aming kumpanya. Gayunpaman, kung hindi namin ito problema, at nais mong sir-on o gawin ang aming mga Stellar Jewelers na mahulog sa iyong bitag, hindi kita patatawarin." Tila siya ay gumawa ng isang matuwid na pangungusap, ngunit ito ay hindi pa rin alam kung siya ay maaaring sundin ang kanyang salita. Nagkatinginan ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga babae at lumapit sa kanila dala ang kanilang mababang alahas. Ang mga alahas na ito ay binili lahat sa iyong tindahan. Lahat sila ay mga peking kalakal. "Paki-refund kami." Tumingin si Raymond, "Mayroon ka bang mga resibo at invoice?" Siyempre. Inilabas ng mga may edad na babae ang mga papel at inilagay sa mesa. Samantala, hinawakan sila ni Raymond at isa-isang tiningnan. Matapos suriin ang mga papel ng ilang beses, natuwa siya. Hinawakan ni Raymond ang mga resibo at invoice at sinabi sa lahat, ang mga resibo at invoice na ito ay pawang mga peking dokumento. Lahat sila ay peke. "Oh, matapang ka talaga na gumamit ng mga peking invoice at resibo para humingi ng refund. Sa tingin mo ba madali mong masusulit ang aming mga Stellar Jewelers?" Ang mga nasa katanghaliang gulang na mga babae ay natulala. So nag-issue sila ng mga peking invoice at resibo. Imposible ito. Sa gitna ng mga tao, pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at naisip, talagang nagiging mas interesting ang dramang ito. Kabanata 620. Nagkatinginan sina Mr. McCain at Raymond, at tahimik nilang ipinakita ang kanilang mga taksil ng ngiti. Sa oras na ito, lumapit si Emma at sinabing, "Maaari mo bang ipakita sa akin ang mga invoice at resibo?" "Oo." Ipinasa ni Raymond kay Emma. Si Emma ay isang nangungunang executive ng Hill Manufacturing Company, at siya ay napakahusay sa ganitong uri ng aspeto. Masasabi niya kung ang mga dokumento ay peke o hindi sa isang sulyap. Matapos suriing mabuti, napabuntong hininga si Emma. Mga peking dokumento talaga sila. Sa oras na ito, ang mga nasa mid-age na mga lalaki at babae ay naging higit na hindi mapagkakatiwalaan. Tinuro nila ang ilong ni Raymond at nagsisigawan, at gusto pang sumugod para bigyan ng dalawang malalaking sampal si Raymond. Sa kabutihang palad, agad na sumugod ang mga security guard upang hawakan ang kamay ng babae at direktang inilayo ito. "Perm, pwede bang tingnan mo kung anong klaseng lugar ito? How dare you try to create trouble? Ang lakas ng loob mo." Kaway ni Raymond sa lahat, now that the truth has come out. Lahat kayo ay may hawak na mga peking invoice at resibo para mas proof. Sa palagay mo ba ay hindi sapat ang kasanayan ng mga staff sa Stellar Jewelers upang matukoy ito? Akala mo ba madali kaming lokohin? Siya nga pala. Kahit na maging maluwag ako sa iyo at malaman kung totoo ang invoice na ibinigay mo, paano ako maniniwala sa mga bastos na tulad mo na hindi nagpalit ng mga paninda pagkatapos mong bilhin ito? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng patas at makatarungang saloobin, lubos kong sinusuportahan si Mr. McCain sa bagay na ito. Walang silbi kung gumawa ka ng gulo o dalhin ito sa korte. Kami, mga Stellar Jewelers, ay hindi matatakot sa inyo. Hayaan mo akong maging tapat. Walang sino man dito na humihingi ng refund ang makakabawi ng isang sentimos. Tila ginawa niya ang kanyang punto ng makatarungan at mahigpit. Ang mga nasa mid-age na mga lalaki at babae ay hindi makapagsalita, at sila ay literal na nasa panig na natatalo. Paano nila naisip na ang mga invoice na inisyo ng Stellar Jewelers ay talagang peke? Hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay maglalaro ng madumi sa simula pa lang. Ang mga nasa mid-age na mga lalaki at babae ay mapag-imbot sa maliliit na pakinabang. Paano nila alam ang napakaraming bagay?
Ito ay isang tipikal na halimbawa ng pagiging mapag-imbot sa malilit na pakinabang at pagdurusa ng malaking pagkalugi sa huli. Si Thomas ay maaari lamang humanga sa kanila ng palihim sa pagpunta sa ganoong kalayuan at pagkamit ng milestone na ito. Si Mr. McCain at Raymond ay nakipagsabuatan sa isa't isa at gumamit ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na pamamaraan upang pagsamantalahan ang reputasyon ng Stellar Jewelers. Walang silbi ang paggamit ng pangangatwiran o pagsunod sa normal na pamamaraan upang malutas ang problema. Nasa kanila ang lahat ng kanais-nais na mga kondisyon mula pa sa simula at ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae ay maaari lamang tanggapin ang kanilang masamang kapalaran. Mamantong hininga si Felicia, Thomas, uwi na tayo. Wala itong pinagkaiba sa bagay na ito kahit na patuloy tayong gumagawa ng gulo. Ano pa ang maaaring gawin maliban sa tanggapin na lang ang kakalabasan? Gayunpaman, mahinang sinabi ni Thomas, Nay, huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang ipinangako ko sa iyo. Ngayon ay babalikan mo ang iyong refund anuman ang mangyari. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng nasa mid-age na mga lalaki at babae ay babalik sa kanilang pinaghirapang pera. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay makakakuha ng buong refund. Napatingin ang lahat kay Thomas na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Sabi ni Raymond na may pag-aalipusta, Young man, don't try to be boastful. Ako ay mas mahusay kaysa sa iyo sa mga tuntunin ng karanasan. Ikaw ay walang iba kundi mga basura sa aking harapan. Humihingi ng refund. Sa anong batayan? Mayroon ka bang anumang patunay na ang mga kalakal na ito ay talagang binili sa aming tindahan ng Stellar Jewelers? Posible bang humingi ka ng refund sa mga naibalik na kalakal ng puwersahan? Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang mga security guard ko ay hindi mga incompetent na tao. Kung susubukan mong gumawa ng malaking gulo dito, tatawag ako at dadalhin ka ng pulis at ikukulong ka ng 3 hanggang 5 taon. Karapat-dapat ka bang tumayo laban sa akin? Nang matapos ang kanyang talumpati, kumuha siya ng sigarilyo kay Mr. McCain at masayang naninigarilyo. Ito ay isang kaso ng mga bastos na napagtanto ang kanilang ambisyon.